Isang simpleng paglalakad pauwi. Isang text message na nagsasabing, "On my way." At pagkatapos nito, wala na. Noong July 26, 2022, isang 16 years old na dalagita mula sa Norcross, Georgia ang biglang nawala. Siya si Susana Morales. Isang anak, isang kapatid, isang estudyante na maraming pangarap. Ang hindi alam ng kanyang pamilya, iyon na pala ang huling gabi na makakausap nila si Susana. At ang mas nakakagulat, ang taong kalaunan ay mahuhulog sa sentro ng investigasyon ay isang dating pulis. Bandang 9:30 ng gabi umalis si Susana sa apartment ng kanyang kaibigan. Ilang minuto lang ang layo mula sa kanyang bahay. Kayang lakarin. Nag-text si Susana sa kanyang nanay at sinabing, "I'm on my way home." Normal, walang kakaiba. Ayon sa cellphone data, huling nagping ang telepono ni Susana bandang 10:07 hanggang 10:21 ng gabi. Pagkatapos noon, biglang nawala ang signal. Hindi na siya nakauwi. Nang hindi siya dumating, nagsimula ng kabahan ng kanyang pamilya. Tumawag sila sa pulis, pero ayon sa kanyang pamilya, sinabi raw sa kanila ng mga pulis na maghintay muna. Baka sakaling kusaring babalik sa Susana. Pero kilala si Susana ng kanyang pamilya. Hindi siya basta mawawala nang walang pasabi. Lumipas ang mga araw at wala pa ring balita. Nagkalat ang mga missing posters para sa komunidad. Nag-organize ng paghahanap ang pamilya ni Susana at marami ang nag-volunteer. Sa social media ay umingay rin ang pangalan ni Susana Morales. Habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ng kanyang pamilya. At habang wala pang malinaw na lead ang mga pulis, nagsimulang magtanong ang publiko. May kumuha ba sa kanya? May nakaalitan ba si Susana? May nakakita ba sa kanya noong gabing iyon? Pero walang malinaw na sagot. Mahigit 6 na buwan ang lumipas noong February 6, 2023. May isang taong nag-off-road sa isang masukal na lugar malapit sa Dacola, Georgia. Halos 20 miles ang layo mula sa huling lokasyon ni Susana. May napansin siyang buto sa lupa. Nang imbestigahan, nakumpirma sa pamamagitan ng DNA at dental records na ang mga buto ay kay Susana Morales. Sa puntong iyon, malinaw na hindi ito simpleng kaso ng missing person. Isa na itong homicide investigation. Sa gitna ng investigasyon, isang pangalan ang lumutang. Miles Bryant, 22 years old. Dating pulis sa Doraville Police Department. Nakatira rin siya sa parehong apartment complex kung saan huling nakita si Susana. Dito nagsimulang maging seryoso ang kaso. Ayon sa mga investigador, may mga data na mula sa cellphone at sasakyan ni Bryant na nagpapakitang pumunta siya sa parehong lugar at oras kung kailan nawala si Susana. Mas lalo pang naging kahinahinala ang isang detalye. Ang baril ni Miles Bryant, isang Glock handgun. Ito ay natagpuan malapit sa lugar kung saan nakita ang mga labi ni Susana. Ang paliwanag niya, ninakaw daw iyon mula sa kanyang sasakyan isang araw matapos mawala si Susana. Pero bakit doon sa eksaktong lugar natagpuan ang kanyang baril? Sa puntong ito, maraming teorya na ang lumabas. Ang una ay ang teorya ng prosekusyon. Ayon sa kanila, nakita ni Miles Bryant si Susana na naglalakad mag-isa. Sinundan niya ito at dinukot. Kalaunan ay pinaslang. Isinama pa sa kaso ang attempted rape charge na nagpapahiwatig ng mas malalim na krimen bago ang pagpaslang.
Pinag-ugnay ang cellphone pings, lokasyon ng sasakyan at ang natagpuang baril. Para sa prosekusyon, malinaw ang pattern. Ang sabi ng kampo ni Miles Bryant na walang direktang eyewitness. Walang malinaw na DNA na naglalagay sa kanya sa eksaktong sandali ng krimen. Pero para sa hurado, sapat na ang circumstantial evidence. Noong June 2024, nagsimula ang trial. Emosyonal ang testimonya. May isang detective pa na napaiyak habang inilalahad ang mga detalye. Isa-isa nilang inilatag ang phone location data, ang timeline movements, ang baril na natagpuan, at mga inconsistencies sa pahayag ni Miles Bryant. Sa bandang huli ay napatunayang guilty si Miles Bryant. Ang mga sumusunod na kaso ay malice murder, felony murder, kidnapping, at filing a false police report. Ang hatol, life imprisonment without the possibility of parole. Habang buhay siya sa kulungan. Bago basahin ang kanyang sentensya ay nagbigay siya ng maikling pahayag at humingi ng paumanhin sa pamilya ni Susana. Pero para sa pamilya, wala nang makakapagbalik sa kanilang anak. Ang kaso ni Susana Morales ay naging simbolo ng mas malaking usapin. Paano kung mas maagang na-classified bilang high-risk missing person ang kanyang kaso? May nagbago kaya? At paano kung ang taong dapat nagbibigay ng proteksyon ay siya palang magiging banta? Ang hustisya ay dumating pero napakatagal. Sa huli, ang pinaka-importante ay hindi lang ang pangalan ng nahatulan, kundi ang alaala ni Susana. Isang 16 years old na dalagita na dapat sana'y nabubuhay pa sa ngayon. Nag-aaral, nangangarap at kasama ang kanyang pamilya. Isang simpleng paglalakad pa uwi na nauwi sa trahedya.